Kung ang pagsanghan ay mabato at mabilis ang agos, ang Pasig ay malumanay at malalim. Ngunit mas malalim pa noong panahon ni Rizal. Nakakadaan pa rito ang mga steamship galing sa mga bayan ng Laguna. Umabaw na ang ilog dahil sa lupang dala ng tubig at makapal na basura sa ilalim. Karamihan ng lumang sibilisasyon sa mundo umusbong sa tabi ng ilog. Kung walang ilog Pasig, wala ring Maynila. Ngayon, tila binasura na natin ang pusod ng ating syudad. Kumusta? Howie, kumusta na? Glad you could make it. Have to wipe my hands. Ngayon, ipagpapatuloy namin yung biyahe. Sasakay kami ng bangka. Hindi na yung kayak muna. At kasama ko yung dakilang tour guide ko ng Pasig River, si Paulo Alcazarin. Isang arkitekto at urban planner si Paulo. Ang isa sa mga naniniwalang kailangan ibalik sa sentro ng ating kultura ang ilog. Nandito yung mga factory dahil ito nga ang primary means of transport. Pati yung pag-transport ng paglipat ng mga goods mula rito hanggang sa port by boat. At saka convenient dahil nandito na yung ilog. Pag sinakay dito na sa bangka, diretso na sa Matamoros. Diretso na sa Manila. At totoo ba na may mga buhaya dito sa Pasig River noon? Ayun sabi nila. Pero ngayon, sinasabi nila biologically dead na siya. Mula nang idineklara itong biologically dead, may ilang proyektong inilunsad para sa rehabilitasyon ng ilog Pasig. Sa makatwid, mas maayos at malinis na ito. Ngunit ano na ang magiging papel ng ilog ngayon sa ating mga syudad? Hindi bababa sa 3 ferry terminals ang nasaksihan kong wala ng silbi. Ito, isa pang ang gaganda ng mga terminal, oh. Tingnan mo yung shape ng bintana, parang may ano siya eh, may design eh. Nasayang lang ang pera at panahon sa pagbuhay muli sa ilog bilang daanan ng pampublikong transportasyon. Mas malawak pa to sa EDSA kasi kung ito yung EDSA nung 19th and 18th century, ang lapad. Actually, sayang siya ngayon eh dahil hindi siya ginagamit for transport eh. At alam mo na ito yung major artery nung 17th, 18th, and 19th century dahil ang pinaka-importanteng mga structure nun ay nakaharap dito sa Pasig. Lahat ng simbahan from that period, ang mga fasad nila, ang harap nila, nakaharap dito sa ilog. Yan ang una makikita mo. Yan ang landmark ng mga tao, yung simbahan at saka yung tore. Kung maayos nila yung master plan ng Pasig River, ang benefit sa buong Metro Manila, yung increased value ng real estate, yung increased transportation. Habang nagtitiktikan tayo sa kalsada, tapos may ganitong resource na hindi nagagamit. Iba ang natatanaw rito. Mga malalapad na anggulo sa ilang pinakaklasikong gusali sa syudad. Tulad ng Manila Post Office at El Hogar. Pati na ang mga tulay ng Jones, Quezon at Ayala. Importante din, huwag nating i-romanticize yung historic past. Hindi natin pwedeng maibalik yung turn of the century na 1 million lang ang people sa buong Metro Manila. Ang mga problema natin yun, mas malaki at mas grabe. Hanggang dito lang yung biyahe namin sa Pasig at nagpapaalam na si Paulo. Pero itutuloy pa rin namin yung biyahe hanggang Manila Bay. Habang papalapit ng dagat, lalong lumalawak ang ilog. At tila bumabaho rin. Ang malinis na tubig na aking nakita sa Laguna, maitim na kapag lumabas sa dagat. Ang huli kong dadaanan ay ang Baseco sa Tondo, isa sa pinakamahirap na komunidad sa Maynila.
Salat man sila sa maraming bagay, may isang katangian dito na walang katapat sa iba, kahit sa pagsanghan. Masira man o dumumi ang paligid, may isang bagay sa Maynila ang hindi kukupas. Mula sa Manila Bay, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.